Iniestablish na ng Federation of Associations of Private Schools and Administration of PAPSA sa DepEd ang National Achievement Test para sa estudyante. Sa tingin ni PAPSA President Elizardo Casilag, kailangan maituro sa mga estudyante kung paano mag-isip at mag-analisa sa halip ng memorization na karaniwang tema sa pagsusulit. Dahil sa ganitong sistema, sinabi ni Casilag na hindi na nabibigyan ng atensyon ang pagtuturo sa mga estudyante ng importansya ng sining, paano lulutasin ang problema at kung paano makipag-usap ng tama. Bukod dito, tahasang sinabi ni Casilag na nagkakaroon din ng leakage ang NAT sa ibang pribado at pampublikong paaralan na lalong nagpapababa sa kalidad ng tunay na layunin nito. Ngayong linggo ay sasailalim na sa National Achievement Test ang mga Grade 3 at Grade 6 pupils. At makakasama mo natin ngayon sa Birada si Ginoong Eleazar Casilag na siyang presidente ng Federation of Associations of Private Schools and Administration. Ginoong Casilag, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin. Maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo sa aming imbitasyon. Ito pong NAT o National Achievement Test, sino-sino po ba ang kumukuha nito taon-taon? Taon-taon, fourth year, grade 6, at yun sa public at private. Yung grade 3, ang kumukuha nun public lang. Public lang, okay. May binabanggit kayo kanina, tapos na yung sa high school. Last week, natapos Last yun. week. At yung bukas, Bukas grade 6, and then I think Friday, yung grade 3 naman na public school. pampubliko lamang. Bigyan nyo nga po kami ng background. Ba't po ba nauso tong NAT na to, National Achievement Test? Nagsimula yun, Anthony, if you recall, no, during our time, no? MCE pa yun. Apo. National College Entrance Examination. Natanggal yun kasi ang naging sistema nun, hindi naman actually entrance examination para sa college. Pumasa ka man, hindi ka automatic kuha ka uli ng exam sa college. Tama po yan. So parang nawala na sa isa. Napalitan to ngayon ng NEET. Ang NEET is National Elementary Achievement Test. Apo. For elementary and then NSAT. Yung National Secondary Admission Test. Panahon din na Secretary Rocco. Apo. Na nung panahon na yon, naging matindi rin ang aligasyon na leakage sa kabila-kabila, Opo. nagkakabilihan pa ng score. Apo. So, pinatanggal din yun. Tinanggal, okay. So, natira yung NAT. Actually, kami yung grupo rin namin Ngayon, NAT na, NAT, for both National Achievement Test, both for elementary and high school. ba't to ba kailangan to? Nung nakaraan, nabanggit yung NCE, parang yun ang pinakaumpisang susi mo para makapagkuleyo. Pag hindi ka pumasa sa NCE, hindi ka makapagka-college ng 4-year course, hindi po ba? Yeah. Ito po bang pag binagsak po ba to, ano mangyayari? Wala naman. Ito lang yung more on malaman ng eskwelahan kasi achievement test to So, proficiency. Ikaw ba'y minatutunan bago ka makagraduate ng grade 6, bago ka pumasok sa elementary? Di naman sa high school, ang intention nun is bago ka pumunta ng college, yung bang objectives ng high school, talagang natutunan mo. Achiever ka ba? Kaya lang, ang inano namin ngayon, medyo bumalik na naman yung sistema na nagkakaroon kasi ng ranking. Pagka magandang score mo. Plus, may konti pa rin itong incentive na 35,000 ang public school, hindi kasama college, para sa public school na pataas ang ranking na nakuha sa NAT. So, pwede po ba nating iugnay yun dun sa sinasabi yung leakage? Malaking bagay. Nagbibigay ng leakage si Yeah. teacher sa estudyante para tumaas ang ranking, may incentive. Precisely. Marami po ba ganun? Sa totoo lang, ang pagtuturo ngayon, Anthony, is nagiging item teaching na. Teach to test. Ibig sabihin, kung ano yung mga pang-exam lang, yun na lang ang lesson na naituturo. At yung mga anything that would, insight, yung critical thinking talaga, kumbaga, kinakailangan ng bata. Medyo mag-a-analyze ka. Set aside mo na yan. Kasi baka hindi maisama sa exam. At medyo... So, more of a memorization talaga nangyayari. Memorization, drill and kill, we call that. Simple items sa paulit-ulit. No? Kasi, actually, pati recess rito, Anthony, medyo nasa-sacrifice pagka medyo kulang yung oras. Yung iba, nagsa-Saturday classes pa sa public school. Teka po muna, yung po bang pagsusulit na ito, kanino nang gagaling yung mga questions? Hindi po ba uniform to sa buong bansa? Sa public and private, NETRC. Inalabas yan ng DepEd. So lahat ng, ang tanong, ulitin ko, lahat ng questionnaire ay nanggagaling sa
DepEd. DepEd. Sa- Hindi yung pwedeng gumawa ng sariling tanong yung sa division na to, iisa lang. Ang problema na lang siguro, kasi, kunwari kapas bukas, exam, no? Lahat ng school, dapat makukuha yan ng pinakamaaga, 5:30 or 4 o'clock. Opo. Bukas din. Opo. Bukas ang exam, bukas. May ibang eskwelahan na nabibigyan a day earlier. Opo. So, minsan, alam mo na, dahil mapapasama ang school mo, kaya principal, at low ang ranking mo, you have to be very, strategic. So, anong nangyayari po nito? Hindi nasusukat kung ano yung na-achieve ng bata, kundi parang mas nabibigyan ng priority ng eskwela yung ranking ng student. Ako, sumayata naman. Hindi maganda, hindi Oo. maganda. Kasi, sa totoo lang, para bang kumbaga papunta ka papunta ka ng Marikina, ang alam mong daan north lang. Opo. Yung east, west, south, hindi mo na alam kasi hindi na ituro sa'yo. Opo. O sa limitadong kaalaman mo. So, paano namin nawawala yung persistence, nawawala yung self-discipline ng bata, nawawala ang kanyang resourcefulness. Kasi Wala po bang, pasensya na po kayo, pumasok ko lang sa isip ko. Noong araw NCE, marami tayong mga abstract reasoning pa dyan, merong yung reading comprehension, di ba? may mga reading comprehension, meron pa rin, no? Kasi ando pa rin yung subject, Math, Science, English, Filipino, at saka kasi. Yung pa rin yung subjects na yan. Opo. Ang problema na lang nga, medyo, ito yung pagpasok ng kodigo, na medyo, medyo masakit ang gabi. Sama nun. Alam mo, And tuturuan it fits the very purpose of the exam. tuturuan mo yung mga bata naman daya, at sabihin na pwede naman pala. That's why. At si yun teacher pa masakit. nagbigay. Yun ang mas matindi. Sa ganung kalit na gulang, na-expose na sila. Wala po ba kayo ibang naisip na paraan maliban dun sa abolition nila? Kasi ganito yan, Trino. Sa eskwelahan naman, meron na tayong 4 partners na exam. No? Parental exam, 4 yun. Meron tayong monthly test. Buwan-buwan, meron tayong quizzes, meron tayong graded recitation. So, lahat yan, pagsusulit para alamin talaga kung anong alam ng bata. I think sapat na yun. Sapat na yun. So, Kasi hanggat hindi tayo nakakaisip ng isang sistema sa ating paaralan na mas magaling pa sa binibigay ng computer, hanggat hindi tayo nakakaisip ng, kumbaga, ng tanong sa mga sagot, sagot sa mga tanong na gagawin pa, hanggat hindi tayo nakakaisip ng something na susukat sa ating kaalaman, siguro hinto muna yung standardized test. NCE, baka gusto nyo ibalik. Ayaw nyo na. Oo. Ayaw nyo na rin. Okay. Huli na lang po. Ano po, kumusta po quality of education natin yan? May packet naman, maganda naman kasi K-12. No? Very hopeful tayo. Very hopeful tayo. At ang DepEd, alam namin, si Brother Armin Luis, ginagawa naman ang lahat. May budget na naman, mas malaki budget ngayon. No? Kaya lang sa mga itong sistema, na ang incentive misplaced to our thinking, huwag naman sana. Huwag naman sana. Yun kasi salamat po sa inyo at katulong niyo po kami sa pagpapangat ng kalidad na ito kasi sa ating bansa. Alam po namin, marami pa kayong mga naiisip para po dyan. Thank you very much po sa inyo at good luck po sa inyong organisasyon. Mga kapamilya, nang isulong pong abolisyon ng NCEE na inabot ko pa po, natumbok po talaga na ito ay hadlang sa mga gustong makapagpatuloy sa kolehiyo. Sa isang iglap, ang pagsisiga po ng estudyante na makatapos ng 6 na taon sa elementary at 4 na taon sa high school natutunaw dahil po sa pagbagsak sa NCEE. Kadami kong kilalang ganyan, matatalino naman sa pag-aaral, kaya lang nervyoso sa exam. Kaya po hanggang ngayon hindi nakapag-college. Sumasang-ayon po tayo sa argumento ng PAPSA na hindi po dapat maging kabisote lang yung mga estudyante sa pagkuha po nitong NAT o National Achievement Test dahil kailangan po silang matutong mag-isip. Sa tingin po natin, mas magandang isulong yung pagpapalakas ng ganitong pagsusulit sa pamamagitan po ng pag-overhaul ng sistema. Para po talagang maihanda natin sa pagpasok sa kolehiyo o sa mas mataas na grado sa sekundarya ang ating mga mag-aaral, gawin po natin sagradong exam at linisin po natin to sa lahat ng klase ng pandaraya. Bilang magulang, guro at gobyerno, pananagutan po natin lahat na makapag-produce po ng mga mamamayang may kalidad. Hindi lamang po bilang tao, bagkus bilang masikap at nag-iisip na mag-aaral dahil sila po ang susunod na bubuo ng ating bayan. Huwag natin silang turuan na bata pa lang, mandaraya na. Kaya tumanda pa lumabangan sa ating pagbabalik.